Hello po, magandang gabi po. Ako po muli si Felix Sarmiento. Bali, update ko lang po ang tungkol po sa kalagayan ko. Ah, 2 months ago po yata yun, nung huli akong gumawa ng video. So far, pakiramdam ko naman po, so far so good po, okay naman po ang pakiramdam ko. Bali, tuloy-tuloy po ang pagpapagamot ko kay Dr. Tan. So, ang ano talaga nila sa amin, sa mga patient nila ay every week dapat bumabalik sa kanila para ma-update nila kaagad kung gumagana ba yung mga herbal mix na binibigay nila or hindi. Bali, pasensya na po sa ano, kasi malapit kami sa air, hindi naman, daanan ng aeroplano. So, dahil nga kapos din po sa pagpapagamot, ang ginagawa ko na lang po para makatipid ay every 2 weeks ako bumabalik kay Dr. Tan. And ayun po, awa naman po ng Diyos, malakas pa rin po ako. And then yung pain na nararamdaman ko sa bandang rectum ko, nararamdaman ko na unti-unti po na nawawala siya. Although meron pa rin, kung i-rate kong 1 to 10 is 1 or less than 1 na lang yung sakit, yung pain niya. Bali, ang naano ko na lang, yung dito banda, kapag nadidiinan, medyo masakit. So, liver part to. So, yung sinasabi ko naman kay Dr. Tan, kapag nagpapa-check up ko, ito masakit. Tapos yung bleeding ko, nag-lessen na rin siya. Hindi siya tulad ng dati na araw-araw meron talaga. Pero ngayon, ano na lang siya, nag-lessen talaga siya. Minsan parang sipon na lang lumalabas sa discharge sa akin. Ayun ang ano, bali, ayun nga, awa ng Diyos talaga. Maganda naman ang maganda naman ang reaksyon ng katawan ko sa mga herbal na iniinom ko na binigay nila Dr. Tan. So, ayun po, talagang thankful po ako sa Panginoon Diyos na pinagkalooban niya po ako ng buhay at lakas. Thankful po ako sa Panginoon Diyos. Binigyan niya po ako ng mga kapatid na supportive. Bali, kapatid ko po ang sumusuport po sa akin sa pagpapagamot sa akin. Ayun po. Wala naman po kasi akong hanap buhay. Meron naman po akong munting tindahan pero hindi naman po nakakatulong. Kumbaga sapat lang sa pang-maintain sa tindahan namin. So, ayun. Sa tuwing nagpapa-check up po ako kay Dr. Tan, ina-update ko po at tinatanong nila kung anong pakiramdam ko, kung anong pakiramdam nang ininom yung ano. Hindi naman po lagi maganda ang reaksyon ng katawan. Tulad dati na may ininom po ako na nareseta sa akin. So, nung iniinom ko po yun, sumakit ang tiyan ko. Sumakit siya. Hindi ko alam, sabi ko baka may mga nakakain na ako. So, bigla, nung dalawang plastic na lang ang natitira, bigla akong naisip, itigil ko kaya muna. Hindi pala, o nga, yun nga, dalawa na natitira. Itigil ko muna. Tinigil ko ng pag-inom kahit may dalawa pa akong plastic na natitira. So, nung tinigil ko yun, nawala yung pananakit ng tiyan. So, ibig sabihin pala, yung reaction sa katawan ko nung last na ininom ko ng herbal is hindi maganda. So, pag balik ko kay Dr. Tan, sinabi ko na, yung nga, nung iniinom ko yung herbal na nila, sumakit ang tiyan ko. Lahat ng yung negative reaction ng katawan ko, sinabi ko. Ayun, binigyan uli ako ng panibagong ano. Ito, mas maganda siya. So, ito po siya, ang herbal
na binibigay nila Dr. Tan. So ano siya, maganda siya, mas marami, depende kasi ang pagkakamix na binibigay nila eh. So ayun, nung nakaraan last na punta ko po, yung papacheck up ko. So habang naghihintay ako na maibigay sa akin to, syempre kwentuhan mga kapwa ko patient, kwentuhan ng mga ano. So meron ako nakausap na dalawang matanda babae, pareha silang stage 4 cancer. Yung isa hindi ko lang alam kung anong sakit nung isa, nalimutan ko, hindi ko naitanong kung anong sakit niya, kasi yung isa breast cancer siya, stage 4. So na operahan po siya, natanggal na yung dibdib niya, then after natanggal, bumalik yung bukol, bumalik yung cancer niya, namaga ng gusto yung dibdib niya. Matanda na yun, siguro mga around 50, 60s ganun na, 50, 60s na yung nakausap ko nung nakaraan. So ayun, may nakapagsabi sa kanya na yung about kay Dr. Tan. So nagtry siya na magpagamot. Last December siya nag-start. Ngayon, anong last na yun na, nakita ko siya sa clinic ni Dr. Tan. Yung nag-usap-usap pa kami. Wala na. Halos flat na uli yung halos wala na yung bukol sa dibdib niya. So ayun nga, kapag nandun ka sa clinic ni Dr. Tan at makipag-usap ka sa mga kapwa mo patient, napakaraming kwento ang makikita mo, napakaraming kwento ang malalaman mo sa mga mismong patient na nagpapagamot doon. Tulad na lang nung nakausap ko dati na may kidney problem siya. So tutubuhan na sana siya noon, pero tinanggihan niya, nagpagamot siya kay Dr. Tan. Then after ng ilang years na pagpapagamot niya, gumaling siya. Then bali 10 years na siyang nagpapabalik-balik, pero magaling na siya, mga 2 years, after 2 years yata, 3 years na gumaling siya. Yung hindi na siya natuluyan na tubuhan, gumaling na siya sa kidney failure niya. Kaya siya umabot na ng 10 years mahigit, kasi for maintenance na lang siya. Yun ang niya, yun ang niya talaga doon, kaya siya bumabalik. And then tulad nung nakaraan din na sa GC namin, meron siyang bang sakit nun, survivor na siya. Then dun din nakasurvive na siya, cancer patient din siya, nakasurvive na siya. Ngayon inabot na siya ng 9 years, dahil for maintenance na rin yung niya, yung pagbabalik-balik niya. So napakaraming kwento ng totoong buhay ng mga pasyente doon sa clinic ni Dr. Tan, na hindi mo masasabing kwento-kwento lang, gawa-gawa lang nila, kasi sila mismo nagpapagamot, sila mismo yung pasyente. Although hindi naman, siyempre depende pa rin talaga sa reaction ng katawan mo, na kung ikukumpara ko ang Chinese medicine, herbal na gamutan, hindi naman masama yung western medicine. Malaking tulong pa rin naman talaga siya sa mga may sakit. Malaking tulong rin ang mga western medicine. Ang kinumpare ko lang, kasi ilang patient na ang katulad ko na cancer patient na nagpapagamot sa western medicine. So
yung kasama ko sa GC, nagpapagamot siya dito sa Pilipinas. Nakailang chemotherapy na siya. Hindi po babanggitin yung ospital na kung saan siya nagpapagamot, pero dito lang malapit. Nakailang pa-chemo na siya, nanghihina na yung katawan niya, hanggang sa bumigay na yung katawan niya, hindi na kinaya ng katawan niya, namatay. And then yung kakilala ko sa probinsya, so hindi ko naman masasabing kababata ko, sa colon din siya, 3 months lang ang tinagal niya, namatay. So isa ko pa rin kakilala, nasa probinsya rin, bali malayo ang agwat namin kasi medyo malaking agwat ng ni Kuya Kokoy sa akin eh. Liver cancer naman siya. So ganun din, 3 months ang tinagal. Parang yung sinanay na diagnose siya ng pancreatic cancer stage 4 January, February, March, April, May. January, last week na. Second week yata ng January 2017. 16 or 17. So pagka ng May, yun namatay. 3 months to 4 months lang. And then itong nakaraan lang, asawa naman ng tiyahin ko, lung cancer. Ilang months lang rin. Lahat sila sa Western medicine nagpagamot. Hindi ko naman po sinisiraan dahil kailangan pa rin naman natin yung Western medicine. So ang kaibahan nga lang kasi talaga sa TCM, natural ang gamot na ibinibigay. Tapos sa Western medicine kasi, chemo, nakakapanghina po kasi talaga ang chemotherapy, lalo kung medyo may edad na. Ang chemotherapy naman po kasi walang kasiguraduhan na pagagalingin niya yung sakit, lalo na yung cancer. Walang kasiguraduhan. So kaya ako pinili ang natural healing. Unang-una, budget, kasi hindi namin kaya sa Western medicine, napakamahal. At saka sabi nga ni Dindo Arroyo na isa sa pinakasikat na pinagaling ni Dr. Tan, pancreatic cancer stage 4, pinagaling niya in 2 years. In 2 years na pabalik-balik kay Dr. Tan, gumaling si Dindo Arroyo. Sabi niya, go for broke. Subukan niya na yung Chinese medicine na gamutan. So ang kapatid ni Dindo Arroyo, doktor, although sa skin yata na doktor yan, pero may mga kaibigang oncologist. So hindi rin nila napagaling si Dindo Arroyo. Gumaling siya doon kay Dr. Tan na mga herbal tulad ng ganito. Sabi nga ni Dindo Arroyo, may mga bark, may mga balat ng puno, mga dahon-dahon, ugat, mix. So ayun, gumaling siya. Kaya ako hoping din ako na gumaling. Para sa anak ko, para sa family ko, para sa asawa ko. Siyempre, hoping pa rin ako na gumaling sa awa ng Diyos, pagkakalob niya sa akin ng kagalingan. And ayun nga, napakahirap din kasi talaga, lalong-lalo na sa mga walang budget. So maraming kailangan bukod kasi sa mga herbal na to, kailangan mo ng pang-maintain sa pagkain, sa mga vitamins. Kailangan mo pa rin suportahan ng katawan mo para lumakas ang immune system. Bukod kasi dito, kailangan mo pang palakasin ng immune system. So ayun nga,
hindi na ako kumakain ng mga processed foods, yung mga longganisa, tocino, mga karne, hindi na ako kumakain yan. Ginagawa ko na lang kapag may ulam ay karning baboy, sabaw ang inanok no ng kinakain ko. More on gulay, kanin, ayun. Ang rice ko 1 cup, yun lang ang madalas kong pagkain. Or minsan kamote, saging. So, yun ang kadalasan kong inanok. So far naman, ramdam ko naman sa katawan ko na lumalakas naman ako. Yun ang ano ko. Yun ang ano ko. Lumalakas ako. Kailangan minsan kasi talaga sa mga tulad ko na may na cancer patient, dumarating yung time na ang isip ay parang walang nawawalan ng pag-asa. So, ayun ang ano, kapag nakikita nyo kami nag-emote ng mga ganyan, unawain nyo na lang kami, sa mga ano, suportahan nyo na lang kami. Kasi minsan ano lang talaga namin yan, naiisip namin na yun nga, ang problema hindi maiwasan na ano. So yung stress, gusto naming mawala yung mga stress, pero alam minsan hindi naiiwasan na pumapasok talaga sa isip namin yung mga ganyan. So pagpasensyahan nyo na lang kami na ano, ayun nga, para advice ko lang rin talaga, no, lalo sa mga problema sa katawan, mga ano, ang pagkain ka po kasi talaga ang isa sa dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit. Yun po ang ano talaga sa pagkain, unhealthy foods, more on fried bacon, longganisa, hot dogs, ano pa ba, mga fried, mga ano, yung mga unhealthy foods yan eh, french fries, pizza, yan yung mga hindi dapat kainin araw-araw o ipakain sa lalong-lalo na sa mga bata. Huwag, mas maganda, okay lang siguro paminsan-minsan, pero wag araw-araw sa mga bata. And kung may mga problema naman sa katawan na, change diet, change lifestyle. Huwag na mag-alak, huwag nang manigarilyo, huwag nang kumain ng unhealthy foods, mga matataba, mga ihaw-ihaw na yan. Ako po, napakalaking ano sa katawan yan, lalo yung mga sunog-sunog, napakalaking chance mo na magkaroon ng sakit. So kapag acidic na po ang katawan nyo, mag-ingat na po kayo, kasi prone na kayo sa sakit niyan. Gustong gusto ng mga sakit, ng mga viruses naman ang acidic na katawan, kasi lapitin na kayo sa sakit niyan. Yun ang ano yun, ng ano talaga sa sakit talaga. So ayun lang po, update ko lang po sarili ko, malakas pa rin naman po ako sa tulong ng Diyos, sa tulong ng mga naniniwala sa akin. Ayun po, sana dumating ang time, update ko po kayo kapag kung ano na pong sunod na mangyayari sa katawan ko. Kung ano man po, ready naman po ako kung ano man pong mangyayari, basta kung ano pong kaloob ng Diyos sa akin, yun po ang sunod. Hindi po ang ibig ko ang dapat masunod, kundi kung ano pong ibig ng Diyos. Kung bibigyan niya pa ako ng mission dito sa lupa, maganda, makakasama ko pa ng matagal ang pamilya ko. Kung kukunin niya na ako, siya pong nakakaalam kung hanggang kailan ang buhay ko. So stay positive. So pasensya na kung minsan may emote ako sa Facebook ko, kasi minsan nagda-down talaga ang isipan namin. So minsan nga umiiyak naiiyak na lang ako minsan sa sarili kapag nag-iisa ako. So after naman nun, wala na, lakas na ulit. Yun lang ang ano. So sa mga katulad ko may sakit, subukan nyo ang, kung hindi man kay Dr. Tan, sa ibang mga naturopath doctor,
Basta ang binibigay po ng mga gamot ay more on herbal, dahon, mga ganyan. Pero kung mga synthetic pa rin naman ang binibigay ng mga ano nila na gamot, mahirap. Actually, meron pa ako nakita na magandang gamot, bandang Bisaya, si Mar Oraya pa yata yung inano niyo yung malunggay, turmeric, sambong, kinatas niya yon, pinigaan. Actually sinubukan ko yon, maganda siya, maganda rin sa katawan. Tapos nilagyan niya ng lemon or calamansi. Yun ang nagpagaling sa anak niya na may leukemia. So try nyo rin po yun, maganda rin po siya. And isa rin pong magandang pampalakas ng katawan, king cerebral din po talaga, maganda rin po siya. All natural, basta all natural na gamot, mabisa po yan. So ayan lang po, kung mag-update lang po ako susunod na mga videos ko. Sana po suportahan niyo po ako sa healing journey ko, sa kung paano talunin ang cancer. And sana maging inspiration din po ako sa iba na nawawalan ng pag-asa, na nawawalan ng tiwala sa sarili na gumaling. Kayang-kaya pa po natin yan. Habang may buhay, may pag-asa. Hanggat nandyan ang pamilya natin na umaasa sa atin, na gumaling tayo, na sumusuporta sa atin, kayang-kaya po natin gumaling. Manalangin po tayo, magtiwala tayo sa Panginoong Diyos na gagaling tayo. Ilagay natin sa isipan natin na gagaling tayo. So ayun na po, sabi nga, trust the process, trust our Almighty God. So magtiwala lang po talaga tayo. Kung kukunin na tayo ng Diyos, siya pong nakakaalam. Laban lang po tayo, fighting. Sabay po. Thank you.